Morning po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So tayo ngayon ay today is June 23, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may The Grand Tower, Manila. Dito yan sa may Pablo Ocampo Street, Barangay 719, Malate, Manila. At dadalhin po natin sa may Santilan Apartment, sa may Pio del Pilar, Makati po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada at hindi ang passengers exposure. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay paung dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Pick up po, tower 2 daw, tower 2 lobby. Ito. Good morning po, Ma'am Angela po. Sa panahong tinatawag natin at digital age. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Mag-usap. Salamat po mga kapuso. Palitan na po sa ilang saglit dito sa DCWB. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Okay, and one last, may nakikita pa ba kayong balakid sa pagsisimula po ng trial sa July 6? At ready na ba ang prosecution? Gaano kahanda ang prosecution for the beginning of this trial? Hopefully wala na ho, because there's still enough time before July 6 for the pre-marking of documents to conclude and for the clerk of court to issue a pre-trial order. So sa tingin namin, wala na. Dapat maghintay lang right to matapos by July 6 para makapag-starting first day of presentation of evidence. Now, the prosecution team is ready to commence trial, present their first witness and first witnesses. Of course, this preparation or continuing. It's an ongoing process. Attorney Jay, maraming salamat. Huwag kang magsawa sa amin ha. Makukulit kami ha. From time to time. Alam naman kung gaano kami kakulit ha. Thank you, Attorney Jay. Sinabi mo yan ha. Nakarecord dito. Sabi niya, no problem daw. O sige. Hello mga kapuso. Benjamin J. Tolosa Jr. Amiga spokesperson po ng House Prosecution Team. Eh, pwede may bago tayong asset ha. Bago tayong pwede makausap. At Jay nga, paulit-ulit. Nasasabi ko lang,
Hahatid na radyo sa Luzon, Visayas at Huling tinitinang motibo sa pamamaril ng dalawang menor de edad sa isang eskwelahan sa Tacloban. PBBM iniutos ang masusing investigasyon sa pamamaril sa Tacloban School, kaligtasan ng mga estudyante. House prosecution tinawag na fake news. Ang balitang nilamon sila ng defense team sa pre-trial conference. Alcantara nangakong ibabalik ang 300 million pesos sa gobyerno kahit nasa 18 milyon na lang ang kanyang salin. Most wanted sa Calabarzon na aresto sa kasong paulit-ulit na panggagasa sa anak ng kanyang kinakasama sa Laguna. Broadcaster nakaligtas sa ambush sa Rojas City. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po Kisas Hapson. At ito po si Jericho. At ito ang... Detalye ng mga balita. Matapos tayong mamigay ng pera. Dahil may nanalo na. Ha? Bakit? Ano nangyari? Time first daw muna, sabi ni Sherwin kasi Nagkakaproblema sa linya, ah? akala ko laro eh, siya saya pa eh. Naglalaro sa... Saya pa yata siya Naglalaro eh. ng Time first muna, Sherwin. Chinese garter, si Jerwin. May nanalo na! Yan po sa Barangay San Agustin, Barangay Tanyong at dalawa. At San Agustin sa Malabon. RS6 Sherwin Alvaro. Sherwin, go, go, go! Sa sharing ngayong umaga, kasama natin ang mahilig makinig sa radyo na pikit. Kala ko mahilig. Ang kanyang radyo na hawak-hawak. Iniiwan sa bahay. Pangalan niyo ba na rin? Si Nanay Minda. Wala nang ngipin. Ilang taon ka si Nanay Nilda? Aba, bata-bata. Oo. Parang wala.
Walang pakialam, baka parking lang sila eh. that wala ng disruptions caused by the Middle East war. Si Energy Secretary Sharon Garin. 9 minuto makalipas ay gabi ng umaga, iniimbestigahan na ni Pangulong Marcos ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. 3 estudyante ang namatay habang 20 ang nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Nasa kusudian ng mga pulis ang mga suspect na edad 14 at 15 anyos kabilang ang grade 9 student ng paralan. 40 basyo ng bala at 2 magazine ang na-recover sa loob ng San Jose National High School. Iniimbestigahan ng PNP kung may kinalaman sa pagiging incident ng mga target ang mga suspect. Sa pag-iimbestiga sa social media account ng 14 anyos na suspect na ituklasan may ilang violent tendencies ang pinatilyo. Sinabi ni PNP acting spokesperson Colonel Alan Ray Co na mapipigilan sana ang krimen kung natuklasan ang aktibidad ng minor de edad. Tinanggal na sa pwesto at nasa restricted custody ang police woman na tiyahin ng isa sa mga suspect na may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakaristo naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Ay naka-recover tayo ng at least 2 magazine. So, definitely, ay nag-reload pa po to. Ay, ito po yung sinasabi nga natin na during the review of yung mga post niya sa social media, ito po natin nakikita na nagpapasok ng baril as well as violent video of killing na nandun po sa kanyang mga post. At ito nga po yung kamag-anak nung ating policewoman na naturuan nga. So, marunong po talaga mag-reload pa. Itinuturing ng Department of Education na high alert situation ng insidente at iniyak ang kaligtasan ng mga teacher at estudyante. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagpadala na ng mga social worker para magbigay ng psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente. Kung tayo na hindi tayo pamilya, in a state of shock tayo. Hihila pa ba? Siguraduhin din natin na yung mga financial assistance o medical referral, gagawin din natin yun. Hindi pangkaraniwan o Pero po? ito sa bansa natin. Marami may mga ulo na nagtataka, what made them do it? Ito? Kanan? Patupad na ang lokal na pamahalaan ng Tacloban City ng curfew simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Nalawagan din si Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez sa publiko na iwasang magpakalat ng maling impormasyon. Saan? Apahikayat naman ni Ito. Congressman Martin Romualdez ang mga pulis na magsagawa ng malalimang investigasyon. Ingat po, God bless po. Double check po. Okay. Sige. Thank you. Pictures Party List Representative Antonio Tino. Nalalanta sa insidente ang kakulangan ng pondo at suporta sa mga paaralan na pinaniniwalaang may epekto sa bullying sa mga estudyante. Nababahala na rin si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga karahasan sa paaralan, lalo't may nauna ng nakaulat na insidente ng pananaksak naman sa eskwelahan sa Cavite. Nangako naman si Senate Education Committee Chairman Pam Aquino na inimbestigahan ang insidente sa Tacloban para hindi na maulit. Ito acceptable na mangyari ito. Kailangan malaman din natin kung paano nakapasok yung mga armas. Mga kutsilyo, mga baril, hindi dapat na nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Para kay Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Trisha Omo, kailangan paigtingin ang seguridad sa komunidad sa halip na ipatupad ang isinusulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability mula sa 15 anyos. Pinaniniwalaang may kinalaman sa pagkakaroon ng pag-test sa mararapat na content sa internet ang mga insidente ng karasang kinakatakutan ng mga estudyante at menor de edad. Hindi po yung madalas ang dahilan kung bakit nagko-commit ng crime sa mga bata. Most of the time, it's really their background, kung ano yung family nila. Ay, ayan. Paalam po.